Ito naman kasing si Senator Ping Lacson, sinisisi to si Gob Chavit eh. Yan tuloy, nagsalita na siya. Pinaalis niyo pala eh. Lang nga talaga tong si Ping Lacson. Dito sa video na to, papakinggan nun natin ang mga punto de vista nitong si Gob Chavit. Kaugnay doon sa mga kapek niyo siya nitong si Ping Lacson. Hindi daw nagsusumite. Nung pa lang nagpunta sa Senado tong si Gob Chavit, dala-dala na niya pedabit niya. Pambihira. Press ko no ni Auntie Claire ha, dyan sa Malacanang ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Kasama ho niya itong si DOE Secretary Sharon Garin. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumama sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito, re-recta na ho tayo dito kay Gob Chavit dito sa video na to. Okay? Gob, update na lang po sa affidavit na pinasusumiti sa iyo ng Senado. Dala ko noon pero alas 9 pa lang pinigil na ako eh. Nako, dala Ang pala. sabi sa akin, Pambihira talaga tong si Pinky. Oh, sinapakasinungaling. Ha? Ginawa pa sinungaling itong si Gob Chavit. Dala-dala pala niya eh. Oh, tapos sinasabi nitong si Pinky, inihintay daw affidavit mo, Gob Chavit. Tayo naniniwala na dala-dala talaga ni Gob Chavit. Ang problema dito kay Ping Lacson, ayaw ko talaga niyang ituloy ang investigasyon dahil dito sa dito sa mga ebidensya na mailalatag, wala na hong kawala si Sandro Marcos. Wala na hong kawala yung mga kaibigan niya diyan sa House of Representatives at wala na hong kawala yung kanilang boss diyan sa Malacanang. dala ko noon pero alas 9 pa lang pinigil na ako eh. Ang sabi sa akin, pupunta ako doon sa 7 hanggang alas 5 lang ang hapon. Alas 9 may sulat na hindi matutuloy. So wala po akong kasalanan doon, nakahanda po ako. Yan. Nandun po ang pinabit ko. Ibibigay ko anytime na hingin ni Senator Lacson. So babalik ka po ba ng Senado? Babalik ako. Gusto ko pumunta, sila pumigil eh. Ano Yeah. po ang dahilan? Bakit hindi tinunod? Yung committee raw. Ano po? Pero yung affidavit na sinasabi, nakahanda ako, nandun ako sa palapit lang sa Senate. Nag-aantay lang ako ng oras dahil alauna naman sila pupunta. Alas 9, dumating na yung sulat na hindi matutuloy. Pwede po ba i-share niyo sa amin kahit konti lang tungkol doon sa affidavit na isasubmit ninyo? Ay, hindi pwede, sila lang pwede bumasa noon ng affidavit. Ang ano ho dito, ang issue dito, hindi totoo yung sinabi ni Ping Lacson na itong si Gob Chavit, inihintay pa affidavit. Nandun na ho pala eh. Ang problema dito kay Ping Lacson, pinaalis nyo naman pala itong si Gob Chavit. Huwag yung paalisin. Sa susunod, dadali niya dyan yung affidavit, pati yung 18 Marines. Tingnan natin. Yung 18 Marine merong affidavit. Diba? Bakit hindi mo ipatawag yun? Ano bang gusto mong ayusin nila doon sa affidavit nila na hindi banggitin yung pangalan nitong si Martin Romualdez? Huwag banggitin na nag-deliver sila dyan sa Ilocos Norte. Pambihira. Pupunta po talaga kayo sa flight ng hearing ng Kung tawagin ako dahil pupunta ko talaga para makatulong. Dahil sila naman nagsabi na isumbong sa Pangulo, isusumbong ko sa Pangulo. Sakali. Banggit po ba kayong malaking personality na sangkot sa flood control doon? Of course, yung mga responsible dyan. Senator, Congressman, Mayor. Hindi mo na doon na lang yun. Doon na lang para di ba prep yung hearing. Pero napirman yun yung affidavit. Napirma na ano na, notaryo na, nakadotaryo na. Naka-ready po ako noong asyete, dahil asyete nung sinabi. Hanggang alas 5 ng hapon. Alas 9 may dumating ng text na Naka-ready. hindi na matutuloy. Tama, iniwan niyo na po doon, Go. Ha? Affidavit, iniwan niyo na po doon? Or Hindi ko na pinigay. Kinansel nga eh. kailan niyo po balak isubmit po agad personally? Kung anong sabihin nila. Nag-usap na ba kayo ni Senator Nag-usap Lacson kami ulit? noon, isubmit ko yung mga affidavit mo sa asyete, sabi. Nandun na ako sa lugar na yon, hindi ko naman pwede puntahan doon, walang tao ron. Alas 9, may text na sa bahay na hindi pa tutuloy. Pero recently, sir, may Ha? communication na ba kayo ulit ni Senator Lacson? Wala pa. Ang sinabi nila, hindi pa sigurado kung kailan. Nako. Ayun naman pala si Ping Lacson naman pala nagsasabi na hindi sigurado kung kailan eh. Bakit ibinibida niya sa media? Inihintay niya affidavit nitong si Gob Chavit kasi sinungaling talaga nitong si Ping Lacson. Oo. Hindi kaya Klase. nararamdaman nila na mayroon kayong malaking pasabog kaya
Kaya hindi ko lang alam. Pero ang rason nila, hindi pa approve ng committee. Hindi naman na-approve ang committee kung sino-sino lang gustong patawag doon eh. Bob, ang katanungan ko, ano po masasabi niyo regarding kay Bibi sa Wala muna. Pagdadasal ko siya. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag yun. Hindi ko si Gov Chavit ang dahilan ng pagka-delay ng inaabangan, hinihintay na sambayanan na hearing ng Blue Ribbon Committee. Ang may kasalanan ho talaga si Ping Lacson. Di ba? Ang dami ho niyang kaartehan, gayong ang sambayan ng Pilipino, tagal na hong hinihintay yan. Mag-hearing na ho kayo sa lalong madaling panahon para mabigay yung karampatang hustisya na inaabangan ng sambayan natin, maibigay na sa kanila, maibigay na sa ating lahat. Dahil habang pinapatagal ni Ping Lacson yung investigasyon na yan, yung hearing na yan, hindi maghihilo masugat at hindi natin maibabalik kung ano yung ninakaw sa kaban ng sambayanan. Kasi tayo naniniwala kaya pa natin bawiin yan. Habang may panahon pa, habang yung iba dyan baka hindi pa nila naubos yung kinulimbat nila, yung mga maleta nasa mga condominium pa nila, magkalabasan na kung sino talaga yung mga mastermind. Alam naman na sambay ng Pilipino kung sino mastermind. Kumbaga dadalhin lang natin sila doon sa punto na wala na silang kawala. Diyan mismo sa Blue Ribbon Committee, malantad na lahat ng kabulukang ginawa nila dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kaalyado ho talaga. Kaalyado ho kasi nila yung si Tuta Soto at saka yung si Ping Lacson Boytago. Kaya yan ang nangyayari. Kaugnay dyan sa issue na yan. Tumatagal, hindi nagkakaroon ng kaliwanagan. At idinidelay na itong si Ping Lacson Boytago. Rekta ho tayo dyan sa Senado, dyan sa Malacanang dito kay Auntie Claire. Gabe? Tribune, Yung kalbong nagpunta sa Amerika to. Yung kahapon po kasi, may mga posts sa online na about na yung pag-attend ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Bataan, produkto daw po ng AI at last year pa daw po yun. Ano pong masasabi ng palasyo? Alam naman ng mainstream media ang katotohanan. So tayo, yung mga matitino na taga-mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang o totoo. So kayo po ang maaaring makatulong din sa amin dahil on the part of the government, ginagampanan lamang po ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa taong bayan at para sa bayang ito. Kung mayroong mga naninira, alam naman natin kung saang parte ito nang gagaling. At suportahan natin mismo ang gobyerno at labanan natin ang fake news. Maliwanag yun labanan natin ang fake news. Wala namang problema sana kung okay naman si Marcos Jr. Ilabas yun na yung kanyang medical bulletin. Kumusta ba ang lagay ng presidente? Ano ba talagang estado ng kanyang kalusugan? Kasi habang pinapatagal nyo, tapos pinagkakasuhan nyo yung mga nagtatanong lamang kung ano yung lagay ng kalusugan ng Pangulo. Pinagkakasuhan nyo. Ano nyo, ilabas yung medical bulletin niya, tapos ang usapan natin dito. Pero haba kasi hindi lumalabas yan, maraming agam-agam, maraming katanungan ng ating mga kababayan kung kumusta na nga ba ang kalusugan ng Pangulo. Ilabas nyo na. And dun po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang, good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Ano? Grabe naman pati body language si Bibi Sara, kinu-question mo na. Pambira. Nagbabasa na rin ng body language ngayong mga panahon na to si Auntie Claire, palakpakan natin. Ibang klase naman niya si Auntie Claire, oo. Anong body language niya? Good luck lang. Oh. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsabling tanong dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi
patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, Oh, alam natin na walang basihan. teka lang. Pati ba naman yung tanong ng media, kasalanan pa rin ni VP Sara? Lakas naman na Celtic nitong ali na to. Lukarit na lukarit ang datingan mo, ante, ha? Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente Oh. ay isang irresponsabling sagot. Good luck. Good luck. Good luck. Anong masama sa good luck? Di ba, pagka alis ka na, oh, good luck ha, galingan mo dyan, oh. Di ba, wala problema sa good luck. Pag nag-umpisa ka ng bagong negosyo, good luck, oh. Pag nag-umpisa ka ng bagong relasyon, good luck. Walang masama sa good luck. Masyado naman kayong sensitive dyan. Pambira, good luck lang. Minamasama nyo pa sa bagay, no? Kahit anong sabihin ni Bibi Sara, kahit anong gawin ni Bibi Sara, lahat to talaga mamasamain itong mga walang yang to. Yan ho talaga, dyan ho nga nilang ika nga pundasyon ho nila yan eh. Basta lahat ng lumabas sa bibig ni Bibi Sara, lahat ng sasabihin ni Bibi Sara, lahat, pati paghinga ni Bibi Sara, mamasamain ho nitong mga walang yang to. Di ho tayo magtataka kahit humikab lang si Bibi Sara, masama pa rin dito sa mga to eh. Langya kayo. With a smile. Oh. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Or rather, an idle mind is devil's playground. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality or mockery of misery? Hindi ba dapat ang isang tao Ano kapal na mukha nito mga to? Di ba gusto nyo kaawaan namin si Marcos Jr., kaawaan ni Vice President Sara Duterte si Marcos Jr. sa kanyang diverticulitis, gayong kasama niya, pamilya niya ngayong mga panahon na to. Gayong ika nga lahat ng medical option pwede niyang kunin, pwedeng isagawa sa kanya. Gusto nyo kaawaan namin siya? Lahat hindi natin minamak, hindi natin inaano, basta atin darating, mamamatay siya, wala tayong pakialam dyan. Di ba? Maging presidente si VP Sara, kung mamamatay siya, ano magagawa natin? Ganun ang buhay. Pero para sabihin nyo sa amin, ipalunok nyo sa sambayan ng Pilipino, dapat ganito kayo, dapat ganyan kayo, may sakit ang presidente, maawa kayo. Yung 80 years old na naging presidente ng Pilipinas, pinadala nyo sa The Hague, Netherlands. Ang kapal na mukha mo para sabihin mo na kayo, kaawaan natin to, kaawaan natin yan, dapat hindi minamak. Anong nabedrang karapata? Hindi man lamang pinababa ng airport, hindi man lamang ipinakausap sa kanyang anak, hindi man lamang binigyan ng karampatang medical assistance, medical pangangailangan niya medical, hindi man lamang binigyan ng kanyang karapatan. Hindi kayo naawa? Walang humpay na makiri ang binigay nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, may diverticulitis lang. Nagpapacheck up sa St. Luke's. Gusto nyo, mag-iyakan na sambayan ng Pilipinas. Sira ulo ka ba? tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan natin ng dasal para mas Sa maging tama mo, maigi ang kalusugan. Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Salamat po. Sunod po ng tanong, Tristan Nadalon, Newswas Plus. Yusek, good afternoon. Follow up na rin po doon sa fake news kasi may question po ko on anti-fake news efforts ng Malacanang. Kahapon po sinabi na nakakapansin ng surge of fake news sa kalusugan ng Pangulo recently. No? Gaano po kadesidido ang palasyo na may masampulan at maaksyonan ng legal action sa mga nagpapakalat po ng mga ganitong impormasyon? Kayo po ba nag-iisip minsan kung bakit nga ba dumadami ang fake news ngayon? Meron bang pagkakataon? Sinasadya ba? At alam naman natin kung ano yung mga fake news na naglalabasan. Ito'y halos lahat laban sa Pangulo at sa administrasyon. Masamang tao kasi yung amo mo. Maraming galit sa amo mo. Nagkanda hindot-hindot ang ekonomiya, buhay ng sambayan ng Pilipino dahil dyan sa amo mo. Masamang tao. Masama ugali. Matakaw sa pera. Di ba? Yan ang ugali ni Marcos Jr. Kaya kung marami nagnanasa na mamatay na siya,
Hindi naman natin masisi ang ating mga kababayan. Pero tayo dito, darating ang darating. Di ba? Darating ang kababayan. Mamamatay naman tayo lahat kayo. Antiglo, pati ikaw mamamatay din. Wala nang matitira sa atin dito ni isa. Lahat tayo mamamatay. Ano bang pinuputok ng butsi? Una-una lang yan. Hindi natin alam mamaya. Di ba? Mamaya si Marcos Jr. biglang pumlakda. Pero para lahat na lang na lumalabas sa bunganga nitong si Vice President Sara Duterte, kini-question mo, anak ng tokwa. Baksan tama mo. Patungkol sa kalusugan, wala daw ginagawa ang gobyerno, lalong-lalo na patungkol sa krisis sa Middle East. Yan ay lahat ay kasinungalingan. Kitang-kita po natin kung paano gumalaw ang Pangulo at kung paano magtrabaho ang gobyernong ito. Meron pong ginagawa, nakita niyo po, sinimula na po ni Secretary Dave Gomez ang bibigay ng impormasyon sa DOJ para mas malawak ang imbestigahan ang mga taong nasa likod ng fake news na ito. At inaanyayahan na rin po namin, gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan niyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. Anak ng tokwa, hindi na pababa ang presyo ng mga pangunahing bilhin, presyo ng mga produktong petrolyo. At least, yung mga Pilipino ay kinasuhan. Yung mga galit kay Marcos Jr. at gusto na siyang mamatay, ay kinasuhan. Hindi ako, personally ako, darating ang darating. Yun naman ho tayo dito sa PH Update. Alam yan ng mga datihan na dito. Hindi natin pinapanalangin ng sakit ng sino man. Hindi ho magandang bagay yan. Hindi ho tayo nananalangin ng ganyan. Ang atin dito, kung mamamatay siya, ito mamatay siya. Wala problema. Maging presidente si Bibi Sara. Pero hindi natin pinapanalangin yan. Yung mga kababayan natin, kung pinapanalangin sa kanila yan, hindi ating yan. Kung gusto na nilang mamatayin si Marcos Jr. para pumalit si Bibi Sara, wala problema. Ayaw niyo mag-resign. Pero tayo dito sa PH Update, darating ang darating. Mabubulok ang bituka niya. Hindi natin alam. Bigla siyang mahimatay, hindi na siya gumising, hindi natin alam. Ang atin dito, pag namatay si Marcos Jr., presidente si Bibi Sara. Pero hindi natin pinapanalangin na mamatay siya. Kung kayo ay pinapanalangin nyo, inyo yan. Pero hindi maganda yan. Diba? Hayaan natin ang Diyos ng tadhana ang humatol kung dapat na bang mamatay o dapat magtagal ang buhay ni Marcos Jr. Diba? Kung mabubulok na babituka niya, diverticulitis siya, hindi na siya makakain, mangayayat siya, maging butot balak siya, maging bangkay siya, maging bungo na siya. Hindi natin alam yan. Darating ang darating. Ang sigurado dito, pag namatay siya, presidente si Bibi Sara, palakpakan. Diba? Ganun lang naman. Pero hindi natin pinapanalangin yan. Ulit po natin, fake news. Oo. Yusek, on another topic, some groups are raising the alarm over the implementation of the DILG's Safer Cities policy. You have Kabataan Party List saying this is anti-poor and elitist, saying the government should focus on addressing poverty than ordinance enforcement. Yung sa 10 p.m. curfew minors, sabi naman po ng grupong Samahan ng Progresibong Kabataan, this may conflict with the Juvenile Justice and Welfare Act na wala raw po dapat penalty ni-impose sa mga bata. And yung previous Supreme Court ruling na ini-struck down yung mga ganito pong curfew. Given these legal limits, is Malacanang still supportive of this national policy? Unang-una po, ito naman matagal na mga ordinansa. Pinapatupad lamang po ng DILG. So ang pagdidisiplina sa mga kabataan, nakita po natin sa mga news na yung mismong nanay ang nagrereklamo na ang mga anak nilang minor de edad ay hindi nila mapauwi at matigas ang ulo. Hindi po naman ibig sabihin ng pagdidisiplina sa mga kabataan para mas maging safe sila at protected ay anti-poor na. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ay sasabihing anti-poor. Ito po ay para sa protection ng bawat Pilipino. Yeah. Last na lang po. May paalala na lang po bang Malacanang sa law enforcement agencies that baka yung iba po ang tendency is ma-abuse yung power to enforce these ordinances? Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Thank you. Hardy Balbuena, IBC 13. Isuyo po ng mic. Hi, good afternoon, Yusek.
Ma'am, since present din po CDA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. doon sa second uplift meeting, may update na po kaya doon sa EO that will impose the 50 pesos price cap on per kilo of imported well-milled rice? Yes, sa ngayon po ay naipasa na nga po itong rekomendasyon at nakikipag-coordinate po ang Pangulo at ang administrasyon sa DA at sa DTI para po maipatupad ng tama ang masasabing price cap sa nasabing bigas. Ma'am, is the uplift committee or the President also considering imposing discounts through subsidies sa iba pang varieties ng rice, especially po sa local, since yun po yung tumataas talaga? Sa ngayon, wala pa po napag-uusapan doon. At itutuloy ko lang po yan. Noong nakaraang press briefing na itanong po sa atin kung bakit may tumataas na mga presyo sa palengke. Kasi po, ang DTI po, ang covered po ng DTI ay mga groceries. Sa pagdating naman po sa mga palengke, ang may hawak po dito, ang jurisdiction po dito ay ang DA. So tinanong po natin mismo sa Secretary Kiko Laurel Jr. kung bakit mayroon na nagrereklamo na tumataas ang presyo ng mga bilihin sa palengke kung ikukumpara dahil sinabi nga na hindi magtataas ng presyo ng mga basic needs at prime commodities sa grocery. Ang sabi kasi ni Secretary Kiko Laurel, kung ikukumpara ang mga supply sa grocery, usually umaabot ito ng 60 days na inventory. So maaaring hindi agad magtaas. Unlike po sa mga palengke, na karaniwan ay mga kada araw bumibili ng kanilang mga supplies, kaya medyo tumataas because of the logistic. Pero kapag ka po naman, inabuso rin ng mga kababayan natin ang pagbebenta ng mga basic goods diyan po sa palengke, ipagbigay, alam nyo rin po, sa Department of Agriculture. Ibibigay ko po sa inyo mamaya ang daily price report po as of April 9, 2026 na ibinigay po ng Department of Agriculture. Ibibigay ko po sa inyo mamaya. Salamat po. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilionario. USEC Ambassador Babe Romualdez said we're asking for a 6-month extension of Washington's temporary waiver on to buy Russian crude oil. Can we confirm this with the palace po? Nako, yan na. Hindi ko po natanong sa ngayon. Siguro Yari tayo dito. sa ngayon. Siguro maya-maya po itatanong ko po sa kanila at maibibigay ko po sa inyong kasagutan. And USEC, can we just get the clarification on when can we expect the result of the President's decision on DBCC's recommendations po? Because we've been waiting for it for... Yes, binanggit po kanina, hinintay lamang po namin ang pag-anunsyo ng Pangulo by next week. By next week. Salamat po. Christian Bascones, PRTV. Sir, aside from saying na nothing is off the table, humingi po ng assurance ang taong bayan, no? Particularly yung mga middle class, sa anong tulong ng pamahalaan ang pwedeng maibigay sa kanila. Like itong panukalang ahon bill ni Manila Congressman Rolando Valeriano bilang alternatibo daw po sa Bayanihan 3. This aims to give assistance to middle class 3,000 piso every month sa loob ng 18 months. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito? Ano po yung bandang huli? 3,000 piso ang ibibigay sa middle class, lalong-lalo na po yung mga earning 25,000 pesos Yun, a month kaka-3,000 na tayo. sa kanilang wage for within 18 months. Ano pong Wala na akong nangyari, puro ayun. reaction ng palasyo dito? Unang-unang, hindi pa po Ayan. natin natatanggap na ang version na sinasabi na ahon bill. Maganda po yan, pero nangangailangan po rin yan ng supplemental budget. So, tignan po natin. Hindi po ito pangit na bill. Maganda po siya. Pero syempre, kinakailangan pong pag-aralan po yan kung saan din kukunin yung budget kasi bago po ito. Hindi po siya kasama sa 2026 GAA. So, mas maganda po ang napapag-aralan at kung ano man ang kahihinatnan po niyan at makakabuti po to sa taong bayan, especially sa middle class, hindi po naman yan tututulan ng Pangulo. For as of now, kailangan makita po yung pinaka-version po ng Okay. Pangulo. Aside from yung sa mga fair discount po sa ating mga middle class, yung nakaka-consume po talaga nito, possible din po ba yung cash aid sa mga middle class
Lalo-lalo na po yung mga minimum wage earners. Ngayon po, pag-aaralan po yan. Dahil sabi nga po natin, kailangan po ng kaakibat na budget po dyan. So kung meron po tayong batas at meron nakalagay na pong budget po dito, mas maganda po na maipatupad kung meron na po. Thank you, sir. Salamat po. Clay Pardilla, PTB4. USEC drivers suffer daily with high prices of fuel and very low income. How does Malacanang view Senator Bato de la Rosa's absences during the 20th Congress na umabot po ng 31 days, yet he continued to receive pay, which is taxpayers' money? Hindi po siguro tayo ang dapat sumagot niyan. Ang dapat pong sumagot niyan ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan. Kung ano po ang nararamdaman niya, dahil karamihan po sa atin, halos lahat tayo ay nagtitipid. Sa kanya po niyo siguro itanong yan kung inyo po siyang mahahanap. Salamat po. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek. Maraming salamat. Update po tayo kay Sharon Garing kung ano na bang balita dyan sa pinagagawa niya dyan sa DOT. No? DOE, pakinggan ho natin ang praise ko niya kasama itong si Auntie Claire. Ano siya, ito yung portion na magsasalita siya. Babalitaan ho niya tayo kung ano nang ginagawang hakbangin ng DOE para maibsa ng paghihirap ng ating mga kababayan. Base sa ating nakikita, hindi epektibo yan. Sharon, ang gawin nyo na lang ho, ano ba dapat nyong gawin? Diba? Ano ba dapat nyong gawin? Mag-resign kayong lahat. Paupuin si BP Sara. Sa gayong paraan, malamang sa malamang kahit papaano, bago matapos ang 2028, maibabalik natin sa tamang direksyon itong bansa na to. Pero habang nandito si Marcos Jr., malabo hong mangyari yan, mga kababayan. Good afternoon po. Ako naman na. First of all po, magandang hapon po sa inyong lahat. At marami na pong ginawa po at utos ng Presidente ang na-accomplish ng Department of Energy, especially as part of Uplift Committee. Unang-una po, wala pa pong Uplift Committee. Meron na kaming committee na ginagawa. Despite na wala pa yung executive order ng Presidente on energy emergency. He created a team, and one of the basic tasks of the Department of Energy was to make sure na meron tayong langis sa bansa. Yeah. Kasi nung una po, ang nervyos ng lahat, baka maubusan tayo. Pero hindi po nangyari to. Kahit wala po yung committee pa, ginawa na po to ng Presidente at inutos na po sa Department of Energy. Through the Philippine National Oil Corporation, which is PNOC, bumibili na po yung gobyerno ng sariling supply para ma-augment, madagdagan ang supply ng ating oil companies. In fact, ang kabuuang 165 million liters po ang ina-acquire ng PNOC. Ang target nito kasi is 318 million liters, 2 million barrels. So sa ngayon po, ang na-order at siguradong darating is 165 million, which will come from Malaysia, Singapore, India, Oman, at Singapore also. So marami pong ibang bansa ang kukunan natin dito, hindi lang po galing po sa Middle East, para hindi po tayo dependent sa Middle East or sa Strait of Hormuz. Oo, pwede naman palang gawin yan eh. Itong si... Ano, kaya pa ba, madam? Kung hindi na kaya, umalis ka na. Nakanto ko. Umalis na kayong lahat. At on the other hand, ang ating mga oil companies are also exploring. Kaya po napakaganda po ng numero natin on our stocks, which is 50 days. Usually niyan 30 days lang. Ang 50 days po, hindi po ibig sabihin na mauubos na yun by 50 days, na wala na tayong langis sa bansa. Hindi po gumagala yung 50 kasi po, nagkukonsumo, bumibili yung tao, nagdadrive po tayo, at ginagamit, pero may dumarating po ng mga bagong stocks, replenishment. So, this has been accomplished already. May system na kami with the oil companies. Pag may problema po sila, sinusumbong po namin sa ating mga taga-Department of Foreign Affairs at sila po kumakausap sa mga ambassadors so they can help to make sure na yung mga orders ng oil companies at PNOC at dumarating. Ito po yung whole of government approach. Ano? Ang second po is ang anong impacto nito sa kuryente natin. So, sa ngayon po, reportedly, Meralco and all the other all the other electric cooperatives, very minimally increase. Meron pong increase, pero hindi po 5 piso
9 pesos or 20 pesos. Hindi po. Hindi po pareho po sa pag-increase ng diesel. The increase is in centavos. Siguro mga 40 centavos, 30 centavos. Dahil po nag-increase ang presyo ng coal, nag-increase yung presyo ng transportation. Pero para po hindi tayo po masobra ng epekto ng diesel sa electricity natin, we have arranged, we have suspended the rules para po dumami po yung coal na mas mura, kumonti po yung mahal na fuel tulad ng LNG, at dinagdagan po natin yung mga operating na renewable energy. In April alone, in advance po namin yung completion at pasalamat po sa mga generation companies natin. Mga 1,400 megawatts po ang na-advance natin. Instead po sa December pa sila mag-operate, pina-advance natin kasi tinulungan natin sa permitting. Ang 1,400 megawatts is good enough to energize 1.1 million households. So laking tulong po yan. Kaya po, with the whole of government approach, we have avoided a sharp increase on the cost of electricity. Ang next po na major task namin is the energy conservation. Kahit po sabihin po natin na 50 days po yung fuel natin, pero kung nag-hoard tayo at hindi pa rin tayo nagko-conserve, baka ma-shorten yan. Kaya kailangan po mag-conserve po tayo. Kung pwede lang po, kaya po nung umpisan may Earth Hour tayo. Ang suggestion namin every week may Earth Hour para aware tayo that we have to save energy. Because we can control our consumption, pero hindi natin makontrol ang Israel at US. Kung may sasabihin sila or may ginawa sila or may missile sila pinalipad, hindi natin kontrolado po ang presyo. Pero ang kontrolado po natin is our consumption, and that can help our country talaga. Kung mas konting consumption natin, mas secure po ang bansa natin. Na sigurado tayo, itong 50 days na to na stock natin, it will be enough for the whole country to move ang economic activity natin continuous pa rin. So, pasalamat po ako sa mga agencies kasi nag-inspect po yung DOE, more than 500 buildings ng gobyerno, and lahat po nag-adjust at compliant. Kahit dito nga medyo uminit na yung aircon ninyo because this is to save energy, and all the agencies, I think lalampas sila sa 10-20% na directive ng presidente. We will save more, and I think maganda po ito na activity kasi we will save energy, we will save diesel, we save oil, but at the same time we can even use the savings so that marami pa pong matutulungan yung gobyerno. So at ang kahuli-hulihan po, isa pa po na topic po is the consumer protection. Bantay po ang DOE sa mga gas stations natin tsaka oil companies, making sure na wala silang hoarding tsaka profiteering. So, marami na kaming inisyu ng mga directives because of the EO na inisyu ng presidente na bantayan itong mga to. With the emergency powers, meron na po kaming additional power over our oil companies and our gas stations. So, ngayon po, sa tulong po ng PNP tsaka yung mga LGUs natin, mga mayors natin, kumukonti na po yung nag-hoarding at profiteering, and we have a more stable supply na rin po sa mga gas stations natin. The same way po sa mga oil companies natin, every week po pinapareport sila kung ano yung price adjustment nila, ano yung reason nila, and we have in fact coordinated with the Philippine Competition PCC, Philippine Competition Commission, na para to check the behavior of oil companies, kung meron bang cartelization or merong paglabag po ng ating mga rules on profiteering. So far pa naman, these are all under investigation or under observation, para lang po na mabantayan ng maigi. I'm not saying that there are parties that are guilty of this, pero maganda na po yan na meron tayong bantay, nandyan yung DOE, nandyan yung PCC, nandyan po yung ating mga enforcement agencies to make sure that this does not happen. So, pasalamat po ako na actually na-discuss to sa Kongreso para we need to improve our system kung gusto natin po mas nababantayan po ang ating mga stakeholders. And lastly po, because of the Uplift Committee,
maganda po ito kasi kahapon po, nag-meeting po kami with LTFRB, with the OTR, Land Bank, DOE, PCO, lahat po na involved, even the Office of the Executive Secretary. We're all working together to make sure that yung mga plano po ng Presidente at plano po ng mga ahensya, we are able to implement. For example po, itong na-mention ng Presidente na 10 pesos discount or subsidy sa mga jeepney drivers pag bumibili sila ng diesel. So, ito po, talagang hindi po madaling trabaho to kasi hundreds of mga 200,000 yata ang jeepney natin or 300,000. Malaki po, kahit sa Metro Manila po. So we will start with Metro Manila and then later po mag-expand po sa the rest of the country. But this is what we call not just a whole of government but a whole of nation approach, because even today po, habang nandito po tayo, tuloy-tuloy po yung meeting namin with the JODA, the Jeepney Associations, and also the gas stations, orientation po hanggang po para pag-implement natin po pag next week. Alam na ng lahat kung anong gagawin. So, and this is a collaboration of the government as well as the private entities. And for that, no, kaya po wala pong kahit bakasyon po yesterday. All these agencies went to work and just to make sure na ang mga benepisyo po na pinaplano po ng Presidente may implement po natin next year. So, next week. Salamat po. Thank you very much. Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction video. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Lahat ng Pilipinas.